Kaneli nung Wednesday, hindi ngayon, napagtripan lang naman namin pumunta ng Treasure Mountain sa Tanay Rizal. Sa pagpunta nga namin dito, habang bumabiyahe ka, talaga namang marerefresh ka sa dami ng green o berde na nakikita mo. Tunay ngang napakaganda ng mga tanawin dito. Sabi ko nga parang dumadaan ako sa paraiso. Sa pagpunta nga namin doon, dalawang rider lang naman kami. Yang nasa likod ko lang naman yung may pakana kung bakit ako napadpad dito. Pero talaga namang hindi ko pagsisisihan na sumama ako sa kanya dahil naman talagang napaka worth it. Di ko rin talaga inaasahan na sa pagpunta ko rito malapit ko nang maabot ang langit. Sa mga oras na yan, talagang kinikilig na ako dahil talaga namang nakita ko na ang pupuntahan namin, ang Treasure Mountain ng Tanay Rizal. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa, talaga namang pinuno na namin yung gallery ng picture agad-agad. Minsan ka lang naman malibot sa ganitong napakagandang lugar kailangan sulitin mo na. Sa pagpasok mo nga bubungad sa'yo ang napakalawak at napakagandang lupain at ipaparinig ko sa inyo kung gaano nakaka-refresh ang tunog dito. O diba narinig mo lang yung huni ng ibon, nakalimutan mo na yung ex mo, char. At sa mga pupunta nga dito, hindi ka na mamomroblema kung paano ka magpapark o kung saan ka magpapark dahil meron silang parking area at libre pa. At ang the best secured. At sa pag-akyat nga namin, bumugad itong napaka-poging aso na parang fox. Sa entrance pa nga lang, talaga namang mamamangha ka at may ATV sila na ino-offer which 1.5 sa 2 fox. O diba ang ganda ng may pakana, char. Kailangan nga dumiretso ka muna sa cashier para mapacheck yung reservation. At bago ka makapasok, lalagyan ka nila ng palatandaan na isa ka sa mga guest nila. Isa sa napansin ko dito sa Treasure Mountain, yung mga staff nila talaga namang napakabait. Talagang iwe-welcome ka nila. Sa pagpasok nga namin, bumungad sa amin tong e-bike. Pwede mo rin i-avail yan kung gusto mo na malibot yung buong Treasure Mountain. At dito rin makikita kung saan ka pwede makabili ng pagkain dahil talagang mahigpit nilang pinagbabawal na magdala ng pagkain mula sa labas. Pero hindi ka naman dapat mag-worry dahil meron din silang coffee shop kung saan pwede ring uminom naman ng alak. Meron din naman silang ino-offer na snacks and mga meals. Yun nga lang, kailangan may budget ka talaga. At hanggang 8 PM lang nakabukas yung kanilang store. At sa mga oras na yan, talaga namang natutuwa ako dahil ang ganda ng nakikita ko. Parang sa kaunting sandali, talaga naman nakalimutan ko ang mga problema at kailangan bayarin. O diba ang syala, may pa-LED light ang Treasure Mountain? To the Treasure Mountain. Meron pa tayong guide. Ulit-ulit. O diba nagkaroon tayo ng biglaang tour guide? Habang umakyat nga kami dito, nabanggit ni Habibi na kapag lasing ang dumaan dito, talaga nang wala ng second life. At nang napunta na nga kami dito sa tuktok, talaga namang napakaganda ng tanawin. Mas lalo akong namangha sa aking mga nakita. Grabe, ang ganda. Picture mo. O diba sa video pa lang napakaganda na? At syempre matapos namin maayos yung gamit namin nagpunta na kami sa store para makabili ng pagkain. At ayan nga ang kanilang mga menu at napili namin bilhin yung tofu na napakasarap, promise, sulit. Umorder din kami ng 2-piece chicken. At habang hinihintay nga naming maluto ang in-order namin, nagkaroon na rin kami ng pagkakataon para makapagkwentuhan ng aking BFF. After nga niyan, every 8 PM daw binubuksan na ang bonfire. Ewan ko ba, ako lang ba yung mahilig sa bonfire? Every time na may lilibutan ako, naghahanap ako ng ganito. O diba halatang hindi siya nag-e-enjoy, char. At ayun nga may paduyan habang merong bonfire. At talaga naman sinulit namin yung mga oras na yan. Ang sarap lang sa feeling na may mga ganitong pagkakataon na pwede tayong mag-bonding o magbigay ng oras para makalimot kahit sandali. At promise, masusundan pa talaga tong mga ganitong moment. Abangan ng part 2. Yun lang, salamat!